Sa pagpapatuloy ng kwento ay ipinakita ang resulta ng napakalakas na pag-atake ni Ming kung saan ang lahat ng nasa kanyang harapan ay namatay at ang lupa ay nagkawasak dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay marami pa ring natitirang mandirigma sa paligid na dumating upang patayin siya, ngunit nang makita ang kanyang lakas ay nagsimula silang umatras sa takot habang hindi makapaniwala na ang isang martial guro ay nagtataglay ng ganitong antas ng kapangyarihan. Sa kabila nito ay nanatiling agresibo si Ming at inilabas ang kanyang Xuanshan sword habang ginagamit ang White Emperor at Black Emperor sword technique, kung saan sa bawat pag-indayog ng kanyang espada ay naglalabas ito ng napakalalakas na hiwa na agad pumapatay sa sinumang tinatamaan. Habang pinapatay niya ang ilang elders ay lalo pang nagalit ang natitirang mga kalaban at sabay-sabay silang sumugod upang ipaghiganti ang kanilang mga kasama, ngunit hinarap sila ni Ming nang walang pag-aatubili. Sa patuloy na paggamit ng kanyang sword technique ay nagawa niyang patayin ang lahat ng sumugod sa kanya sa loob lamang ng ilang pag-atake, at kahit alam nilang sila ay mamamatay ay patuloy pa rin silang umatake dahil sa kanilang galit. Sa sandaling yun ay nagbabala ang kanyang master na may paparating na mga armas mula sa likuran, kaya agad itong kinilala ni Ming at ipinakita na alam niya ang paparating na panganib. Sa isang mabilis na galaw ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang lakas ng Flame God, kung saan ang kanyang katawan ay nabalot ng apoy at naging tila isang nilalang ng apoy. Sa paglabas ng kanyang apoy ay agad na nahulog sa lupa ang lahat ng armas na papalapit sa kanya at walang nagawang pinsala sa kanyang katawan. Matapos maging Fire God ay kapansin-pansing lumaki ang anyo ni Ming at mas naging nakakatakot ang kanyang presensya, kaya ang mga natitirang mandirigma ay labis na nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong uri ng kapangyarihan na tila nagmumula pa sa ibang mundo at kahawig ng lakas ng isang God. Isa sa mga matandang master ang nagsalita at ipinahayag na kahit pa may taglay itong kapangyarihan ng Flame God ay wala itong gaanong kaibahan dahil nasa loob sila ng virtual world kung saan ang lahat ng lakas ay nililimitahan, kaya hindi nito magagamit ang buong potensyal nito. Ngunit ipinaliwanag ni Ming na bagamat limitado ang kanyang antas sa martial master ay dahil sa kanyang anyong Fire God ay nagagawa pa rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng apoy, kaya agad niyang pinakawalan ang kanyang lakas at nagpaulan ng mga fireball sa kanyang mga kalaban. Ang sinumang tamaan ng apoy ay agad nasusunog at namamatay sa mismong lugar, kaya nagdulot ito ng matinding takot sa mga naruroon. Kasabay nito ay lumabas din ang Invisible Sword at mabilis na umatake habang ipinapakita ang galit nito sa pagtatangkang kalabanin ang kanyang master. Sa bilis ng kanyang galaw ay sunod-sunod nitong tinamaan ang mga kalaban at marami sa kanila ang agad na napatay nang hindi man lamang nakapaglaban. Sa kabilang banda ay may mga sundalo mula sa Qinlong Dynasty na gumamit ng kanilang battle formation at sa tulong nito ay nakabuo sila ng isang napakalaking energy dragon na agad nilang ipinadala upang umatake kay Ming. Nakatayo si Ming sa ilalim ng naglalakihang dragon at kalmadong pinagmasdan ito habang papalapit, kaya napagtanto niya na umaasa ang mga ito sa kanilang formation upang talunin siya. Sa halip na umatras ay sinalubong niya ang dragon at sunod-sunod na pinakawalan ang kanyang mga suntok na may kasamang napakalakas na puwersa hanggang sa tuluyan nitong masira ang anyo ng dragon. Sa pagkawasak ng dragon ay agad ding naapektuhan ang mga sundalong bumuo ng formation, kaya sabay-sabay silang napaatras at nasugatan. Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ni Ming at agad niyang pinakawalan ang kanyang apoy upang tuluyan silang sunugin hanggang sa maging abo. Samantala ang mga mandirigmang nasa malayo ay nasaksihan ang lahat at unti-unting kinain ng takot, kaya napagpasyahan nilang tumakas habang kinikilala na hindi nila kayang harapin si Ming na kahit nasa antas ng martial master ay higit pa sa kanilang lahat ang lakas. Sa loob ng virtual world ay sabay-sabay nilang ginamit ang kanilang mga token upang makatakas at maiwasan ang tiyak na kamatayan. Matapos tumakas ang lahat ay ipinahinto ni Ming ang kanyang Fire God form at naupo sa lupa habang hingal na hingal. Sa sandaling yun ay inamin niya na kung hindi umatras ang kanyang mga kalaban ay malamang na naubos ang kanyang lakas at siya ang mapapahamak dahil ramdam na niya ang matinding pagkapagod. Sa kabila nito ay tila nasiyahan pa ang Invisible Sword at ipinahayag ang saya sa muling pagpatay matapos ang mahabang panahon, at kung maaari ay nais pa nitong makakita ng mas maraming kalaban. Ngunit ipinaalala ng kanyang master na ang mga taong kanyang pinatay ay mula sa iba't ibang malalakas na pamilya at Holy Land, kaya lalong dumami ang kanyang mga kalaban at halos lahat ng makapangyarihang grupo ay laban na sa kanya.
Sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado si Ming at ipinahayag na wala itong gaanong pagkakaiba dahil bilang asawa ng second princess ay hindi siya maaaring atakihin ng direkta kaya napipilitan lamang ang kanyang mga kalaban na umatake ng palihim. Ipinaliwanag ni Ming na dito lamang sa loob ng virtual world siya maaaring atakihin ng kanyang mga kalaban kaya habang siya ay nakaupo ay biglang may malakas na liwanag na kumislap sa kanyang harapan at mula rito ay bumaba ang isang tablet. Sa ibabaw ng tablet ay nakasulat na si Ming ay nakapatay ng napakaraming tao at dahil dito ay natapos niya ang isang lihim na misyon kaya siya ay naging isang tester. Nang makita ito ay agad niyang tinanong si Bame-in kung may alam ito tungkol sa bagay na yun at bilang tugon ay ipinaliwanag ni Bame-in na may mga espesyal na patakaran ang ganitong uri ng virtual world kung saan ang sinumang makakatupad ng ilang kondisyon ay nagiging tester. Gayunpaman ay inamin ni Bame-in na wala siyang sapat na kaalaman tungkol dito at ang tanging alam lamang niya ay matapos ang pagbagsak ng ancient human continent ay iilan lamang ang naging tester. Habang iniisip ni Ming ang kahulugan nito ay biglang naglabas ng matinding liwanag ang tablet at tuluyang bumalat sa kanyang katawan hanggang sa siya ay dalhin sa ibang dimensyon. Pagmulat ng kanyang paningin ay napansin niyang nasa isang kakaibang lugar siya kung saan tila tumigil ang oras at ang paligid ay puno ng kakaibang enerhiya kaya agad niyang napagtanto na siya ay dinala sa ibang espasyo. Sa sandaling yun ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang anyo na nagpakilalang bahagi ng Will of the Heaven at malugod siyang tinanggap. Nagulat si Ming at hindi makapaniwala na ang Heaven ay mayroon ding sariling Will of the God kaya agad niyang tinanong kung paano ito posible. Ipinaliwanag ng nilalang na dahil ang Heaven ay isang napakalawak na mundo ay mayroon din itong sariling kalooban na gumagabay dito. Hindi pa rin makontento si Ming kaya tinanong niya kung ang mundong tinutukoy nito ay mas mataas ba kaysa sa Tianyuan continent at bilang sagot ay ipinaliwanag na ang konsepto ng mundo ay hindi basta-basta dahil ang maliliit at malalaking mundo tulad ng kanyang kontinente at iba pang lugar ay magkakaugnay at minsang naging bahagi ng isang napakalaking kontinente. Matapos marinig ang paliwanag ay tinanong ni Ming kung bakit siya dinala sa lugar na ito at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tester. Ipinaliwanag ng Will of the God na ang pagiging tester ay nangangahulugan na siya ay kwalipikado upang sumailalim sa isang napakalaking pagsubok at kung matagumpay niyang malalagpasan ito ay maaari siyang maging pinakamalakas sa buong lahi ng tao. Dagdag pa nito na ang pagsubok ay binubuo ng 5 yugto na magsisimula sa martial guro hanggang umabot sa martial god kaya hindi ito magiging madali at mangangailangan ng mahabang panahon. Nagtanong si Ming kung maaari ba niyang ihinto ang pagsubok anumang oras at ipinaliwanag na maaari niyang simulan o iwanan ang pagsubok ayon sa kanyang kagustuhan at maaari rin siyang bumalik anumang oras upang ipagpatuloy ito. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalinlangan kaya tinanong niya kung bakit siya ang pinili at kung may mga naunang tester na nagtagumpay. Ipinaliwanag ng Will of the God na mayroon ng ilang tester noon at lahat ng mga ito ay umabot sa antas ng martial god ngunit hindi nila napanatili ang kanilang lakas at mabilis na bumagsak. Dagdag pa nito na ang tunay na layunin ng pagsubok ay higit pa sa pagiging malakas dahil kapag ito ay nalagpasan ay bibigyan siya ng isang misyon na dapat niyang tuparin. Ang misyong ito ay ang pamunuan ng buong sibilisasyon at iligtas ito mula sa nalalapit na pagkawasak kaya ang magiging papel niya ay napakahalaga. Matapos marinig ito ay nagbigay ng kanyang pananaw si Ming at ipinahayag na marami na siyang nalalaman na iba't ibang sibilisasyon tulad ng mortal na sibilisasyon pati na rin ang Buddhism, Taoism at witchcraft ngunit ang lahat ng ito ay kabilang sa martial civilization kung saan maraming mas malalakas na nilalang na mas karapat-dapat sa ganitong pagsubok. Dahil dito ay inamin ni Ming na sa tingin niya ay hindi pa siya handa at hindi niya kayang pasanin ang ganitong responsibilidad dahil siya ay nasa antas pa lamang ng martial guro. Ngunit bilang tugon ay ipinaliwanag ng Will of the God na sa loob ng libu-libong taon ay iilan lamang ang nabigyan ng pagkakataong maging tester kaya ang pagkakataong ito ay hindi basta-basta. Ipinaliwanag ng Will of the God na sa pagkakataong ito ay si Ming ang napili at may sapat na kakayahan upang sumailalim sa pagsubok kaya kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad na iyon bilang isang tao na bahagi ng sibilisasyong dapat iligtas. Dagdag pa nito na kung tatanggihan niya ang tungkuling ito ay walang ibang gagawa nito at tuluyang mawawasak ang kanilang sibilisasyon sa pag-atake ng mga banyagang lahi. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay nag-isip si Ming at inalala ang mga sinaunang kaalaman tungkol sa pinagmulan ng mga mundo kung saan ayon sa kanyang nalalaman ay iisa lamang ang malaking mundo noon na pinamumunuan ng mga tao ngunit dahil sa kanilang kahinaan ay nahati ito sa maliliit na kontinente at mga mundo upang magkaroon ng paraan ang mga tao na mabuhay.
Dahil dito ay nagtanong siya sa will of the God upang mas malinaw na maunawaan ang pinagmulan ng pagkawasak ng malaking mundong iyon at kung bakit kinailangan itong hatiin. Bilang tugon ay ipinaliwanag na noong una ay iisa lamang ang kontinente at ang sangkatauhan ang pinakamakapangyarihang lahi sa panahong iyon dahil sa kanilang mga malalakas na mandirigma at matatalinong pinuno. Gayunpaman ay kahit malakas ang mga tao ay hindi sila ang pinakamataas na lahi sa buong universe at maituturing lamang silang nasa gitnang antas kumpara sa iba pang lahi. Sa kabila nito ay kinatatakutan sila ng ibang makapangyarihang lahi dahil alam nilang walang hanggan ang potensyal ng mga tao at sa hinaharap ay maaari silang maging banta. Ipinaliwanag din na bagamat iisa ang lahi ng tao ay mayroon silang iba't ibang sibilisasyon tulad ng Buddhism, Taoism, witchcraft at ang mortal na sibilisasyon at kabilang dito ang martial civilization na itinuturing na pinakamahina sa kanila. Habang patuloy na umuunlad ang bawat sibilisasyon ay nagsimulang kabahan ng ibang lahi at nagpasya silang unahan ang mga tao sa pamamagitan ng pag-atake upang hindi sila maging banta sa hinaharap. Nang magsimula ang paglusob ng mga banyagang lahi ay napagtanto ng mga makapangyarihang tao na hindi nila kayang harapin ang napakalaking puwersa ng kalaban kaya kinailangan nilang gumawa ng matinding hakbang upang iligtas ang kanilang lahi. Isang napakalakas na mandirigma ang nagsakripisyo ng kanyang buhay at gumamit ng isang napakalakas na divine artifact na nagdulot ng pagkawatak-watak ng buong kontinente sa libu-libong piraso na naging mga maliliit na mundo. Ang bawat piraso ay naging hiwalay na lugar kung saan ang mga tao ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay at magpalakas ng kanilang sariling sibilisasyon upang balang araw ay maging handa laban sa mga banyagang lahi. Ipinaliwanag din na ang mundong kinalalagyan ni Ming ay isa lamang sa mga maliliit na mundong iyon na nabuo mula sa pagkawasak ng dating malaking kontinente. Matapos marinig ito ay nagtanong si Ming kung paano pa rin magkakaroon ng banta kung ang mga mundo ay hiwa-hiwalay at patuloy na lumalakas ang mga tao sa kani-kanilang lugar. Bilang sagot ay ipinaliwanag ng will of the God na may isang mahalagang bagay na hindi napapansin ng karamihan at yun ay ang core ng dating malaking mundo na nananatili pa rin sa kanyang orihinal na lugar. Ang lahat ng maliliit na mundo ay unti-unting hinihila pabalik sa core na yun at sa paglipas ng libu-libong taon ay muli silang magsasanib upang mabuo ang dating malaking kontinente. Ang kontinente na yun ay kilala bilang ancestral continent at sa hinaharap ay muli itong mabubuo kapag nagsanib ang lahat ng mundo. Kapag nangyari yun ay babalik din ang mga makapangyarihang banyagang lahi na unang umatake sa mga tao at dahil ang lahat ng sangkatauhan ay mapupunta sa iisang lugar ay magiging mas madali para sa kanila na lipulin ang buong lahi ng tao. Ipinaliwanag ng will of the God na kung hindi lalakas ang mga tao sa muling pagbabalik ng ancestral continent ay tiyak na malilipol ang buong sangkatauhan ng mga banyagang lahi. Matapos marinig ito ay nagtanong si Ming kung gaano nga ba kalakas ang mga banyagang lahi dahil kinaya nilang talunin kahit ang pinakamalalakas na sibilisasyon tulad ng Buddhism at Taoism. Bilang tugon ay ipinaliwanag na kahit pagsamahin pa ang lahat ng makapangyarihang sibilisasyon ng tao ay hindi pa rin nila kayang labanan ang mga banyagang lahi dahil ang mga ito ay nagbuklod at bumuo ng isang napakalakas na super civilization. Dagdag pa rito na matapos nilang mabuo ang kanilang super civilization ay nakalikha sila ng isang main god na siyang pinakadiwa ng kanilang kapangyarihan. Nagulat si Ming sa narinig kaya agad niyang tinanong kung ano ang main god at kung paano ito nabubuo. Ipinaliwanag ng will of the god na dahil sa napakaraming banyagang lahi ay nagkaisa ang mga ito at pinagsama ang kanilang mga god will upang makabuo ng isang napakalakas na nilalang na tinatawag na main god. Ang main god na ito ay nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan na kayang kontrolin ng providence at gamitin ang lahat ng yaman ng kanilang sibilisasyon habang nagtataglay din ng sukdulang karunungan. Dahil dito ay halos hindi matalo ang isang lahi na mayroong main god dahil ang lakas nito ay higit pa sa kayang abutin ng mga god will ng ibang lahi. Ipinaliwanag pa na ang ilang main god ay napakalakas na kaya nitong ipalaganap ang kanyang kaisipan sa iba't ibang malalaking mundo at kontrolin pa ang will of heaven sa mga ito. Sa puntong yun ay lubos na nagulat si Ming at napagtanto ang bigat ng sitwasyon kaya tinanong niya kung ang layunin ba ng paggawa sa kanya bilang tester ay upang maging isang main god. Kinumpirma ng will of the god na yun nga ang kanilang layunin at sa loob ng libu-libong taon ay paulit-ulit silang nabigo na makalikha ng isang tunay na main god kaya si Ming ang napiling bagong pag-asa. Ipinaliwanag na kung magtatagumpay siya sa pagsubok at magiging isang ganap na martial god ay may pagkakataon siyang maging main god ng sangkatauhan. Sa kabila nito ay nag-alinlangan si Ming at inamin na kahit matibay ang kanyang pundasyon ay hindi niya sigurado kung kaya niyang abutin ang ganitong antas.
Ngunit malinaw na sinabi ng will of the God na kung tatanggihan niya ang pagkakataong ito ay hindi na siya muling magkakaroon ng ganitong oportunidad sa hinaharap. Dahil dito ay nagtanong si Ming kung ang iba pang mundo na tinitirhan ng mga tao ay mayroon ding mga napiling tester. Ipinaliwanag ng will of the God na sa bawat mundong may tao ay mayroon ding mga napiling tester at kapag muling nagsanib ang lahat ng mundo upang mabuo ang ancestral continent ay magsasama-sama ang lahat ng tester. Sa huli ay ipinahayag na ang lahat ng tester ay maglalaban-laban at ang sinumang magwawagi sa laban na iyon ang siyang magiging main god ng buong sangkatauhan. Matapos marinig ang mga salita ng will of the God ay tinanggap ni Ming ang alok at nagpas siyang sumailalim sa pagsubok upang maging isang ganap na tester. Sa kanyang isipan ay nabuo ang matinding pagnanais na makita at masukat ang lakas ng iba pang mga tao mula sa iba't ibang mundo na katulad niyang napili. Habang si Ming ay nasa loob ng virtual world ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa mortal na mundo dahil sa dami ng kanyang napatay na mga mandirigma kabilang ang mga martial god at daan-daang martial guru at saints. Ang mga pamilyang nagpadala ng kanilang mga tauhan upang patayin si Ming ay labis na nagulat at nabahala dahil sa laki ng kanilang nawalang puwersa. Ang pagkamatay ng isang martial god ay isang napakalaking dagok sa kahit anong pamilya dahil sa dami ng resources na inilaan upang mapalakas ang mga ito kaya ang pagkawala ng mahigit 12 martial god at daan-daang mandirigma ay nagdulot ng matinding kaguluhan at galit laban kay Ming. Sa panahong yun ay hindi alam ni Ming na halos lahat ng malalakas na pamilya sa labas ay itinuturing na siyang kalaban dahil sa kanyang ginawa. Samantala ay ipinakita ang kalagayan ng second princess na nasa gitna ng digmaan sa East China kung saan siya ay nakaupo sa kanyang kampo nang dalhan siya ng isang sundalo ng ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang pagbabasa ay nalaman niyang sa loob lamang ng 2 araw ay marami sa kanilang martial god ang nasugatan at may 2 na ang namatay habang patuloy pang lumalakas ang kalaban dahil sa pagdating ng hindi matukoy na mga reinforcement. Dahil dito ay nagbigay ng kanilang opinyon ang kanyang mga ministro at ipinahayag ang paglala ng sitwasyon dahil hindi nila alam kung saan ang gagaling ang tulong ng kalaban at kung magpapatuloy ito ay maaaring mabigo sila sa kanilang layunin na sakupin ang East China. Pinakinggan ng prinsesa ang lahat at hiniling na bigyan siya ng oras upang pag-isipan ang susunod na hakbang kaya umalis ang lahat ng naruroon. Matapos silang umalis ay inilabas niya ang isang salamin at ginamit ito upang makipag-ugnayan kay Ming kung saan ipinahayag niya na maaaring hindi siya agad makabalik dahil sa patuloy na paglala ng digmaan at sa tingin niya ay may kinalaman dito ang mga taong nagnanais agawin ang kanilang bangko. Agad na naunawaan ni Ming ang sitwasyon at ipinaliwanag na ang mga taong iyon ay sadyang nais na pigilan ang kanyang pagbabalik dahil alam nilang siya ang pinakamalakas na kakampi ni Ming at tiyak na poprotektahan siya sa anumang paraan. Dahil dito ay nagtanong ang prinsesa kung ano ang plano ni Ming upang masolusyonan ang problema at agad niyang ipinahayag na hanggat nasa kanila ang bangko ay hindi sila magkakaroon ng kapayapaan. Iminungkahi ni Ming na ipagbili nila ang bangko sa pamamagitan ng auction sa lalong madaling panahon upang mawala ang dahilan ng lahat ng kaguluhan at upang mapalayo ang atensyon ng mga taong naglalayong agawin ito. Tinanggap ng prinsesa ang plano at ipinahayag na kaya ng kanyang hukbo na tumagal ng ilang araw kaya susubukan niyang makabalik agad habang sabay na ipapalaganap ang balita tungkol sa auction upang makapaghanda ang mga nais bumili. Hiniling ng prinsesa na hintayin siya sa academy bilang paghahanda sa kanilang susunod na hakbang. Sa paglipas ng oras ay ginamit ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan upang ipakalat sa buong dynasty ang balita tungkol sa auction ng bangko at dahil dito ay nagsimulang dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang makapangyarihang pamilya at lugar. Maging ang mga hindi pa kailanman nakita noon ay nagpakita kabilang ang mga mula sa 1,000 great religious sects, sacred lands, golden family, royal children at maging ang mga mula sa 4 na dakilang divine lands na lahat ay nagtipon upang makibahagi sa pagbili ng bahagi ng bangko at makakuha ng kita mula rito. Upang masigurado ang kanyang kaligtasan ay isinagawa ni Princess Fengxi ang auction sa loob ng kanyang sariling spirit world kung saan walang sino man ang maaaring manghimasok kahit pa ang kanyang sariling mga bantay. Doon niya tinipon ang lahat ng nais lumahok sa auction at isinagawa ang pagbebenta ng kanilang bank sa isang ligtas na lugar. Kasabay nito ay nag-isip siya ng paraan upang makakuha ng mas maraming pondo mula sa lahat ng dumalo kaya hinati niya ang shares ng bank sa napakaliit na bahagi upang mas maraming tao ang makabili. Ang 7 bahagi na kanyang hawak ay ginawa niyang 600% shares upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat pamilyang naroon na magkaroon ng bahagi. Dahil sa maliit na halaga ng bawat share ay naging madali para sa iba't ibang puwersa kabilang ang mga mula sa sacred lands,
royal families at golden families na bumili ng tig-iisang bahagi para sa kanilang sarili. Inabot ng buong araw ang auction at sa huli ay naipagbili ni Feng Shi ang lahat ng 600 shares sa iba't ibang pamilya kaya matagumpay nilang naipasa ang bank sa maraming may-ari. Sa sumunod na tagpo ay makikitang magkasamang nakaupo sina Ming at Feng Shi sa loob ng hardin habang pinag-uusapan ang naging resulta ng kanilang plano. Ipinahayag ng prinsesa na naging matagumpay ang kanilang ginawa dahil sa paghahati ng shares ay nabigyan ng bahagi ang lahat ng pamilya kaya walang naiwan na maaaring magdulot ng problema. Ipinaliwanag naman ni Ming na yun ang kanyang layunin mula pa sa simula dahil kung may isang makapangyarihang puwersa na hindi nakakuha ng bahagi ay maaari pa rin silang umatake o magdulot ng alitan ngunit dahil lahat ay may nakuha ay nabawasan ang dahilan ng kaguluhan at kasabay nito ay nakalikom sila ng napakalaking halaga. Ipinahayag din ng prinsesa na mula sa perang kanilang nakuha ay binigyan siya ni Ming ng 80 trilyong martial god coins habang ang natitira ay itinabi nito para sa sarili kaya nais niyang malaman kung paano niya gagamitin ang kanyang bahagi. Ipinaliwanag ni Ming na gagamitin niya ang lahat ng kanyang yaman upang itaas ang kanyang antas mula martial guru earthly position patungo sa heavenly position upang mapalakas ang kanyang cultivation. Nang marinig ito ay natuwa ang prinsesa dahil nais din niyang maabot ang parehong antas ngunit kinulang siya sa resources kaya napilitan siyang manatili sa earthly position. Sa sandaling yun ay inilabas ng prinsesa ang kanyang singsing at ibinalik kay Ming ang malaking bahagi ng perang ibinigay nito habang pinapanatili lamang ang 10 trilyong martial god coins para sa sarili at ibinibigay ang natitirang 70 trilyon kay Ming upang makatulong sa kanyang layunin. Nag-alala si Ming sa utang ng prinsesa at tinanong kung paano niya ito mababayaran kung ibibigay niya ang halos lahat ng kanyang pera ngunit ipinaliwanag ng prinsesa na kaya niyang bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng mga resources na makukuha niya sa digmaan sa East China. Ipinahayag din niya ang kanyang buong suporta sa layunin ni Ming at bilang kanyang asawa ay tungkulin niyang tulungan ito upang maabot ang kanyang pangarap na makamit ang heavenly position. Tinanggap ni Ming ang singsing at napaisip sa kanyang kapalaran na magkaroon ng isang katulad ni Feng Shi na handang magsakripisyo para sa kanya. Sa kabila nito ay naalala niya si Lan Su at napagtanto na kahit gaano pa kabuti ang pakikitungo ng prinsesa ay mananatili lamang silang mag-asawa sa pangalan dahil ang kanyang puso ay para lamang kay Lan Su.